Aalis ka na naman. Tapos uuwi ka umaga na't lasing pa. Para kang walang asawang naghihintay sa'yo. Parating na lang ganito. Anong gagawin ko rito? Panoorin ka. Bigyan mo ako ng anak. Sigurado nandito ka na maaga araw-araw. Merto? Merto, sandali lang. Bakit? Kasalanan ko ba? Hindi ko ba gusto magkaanak? Ikaw lang bang may gusto? Tama na! Palagi na lang tayong ganito. Sige! Lumayas ka! Magpakasarap ka sa mga... Ano? Ginabi ka na naman? Nakapag... ka na naman kay Lando? Ano tong kalokohang hindi ka raw magtatapos sa pagsasara ng klase? Pati si Father Barrientos sinasagot-sagot mo. Huwag mo akong dadaanin sa hindi pagkibo. Nakatira ka nga rito pero pata hindi magkakilala. Ano? Hindi mo ako babasinin? Huwag mo akong tatalikuran. Bakit? Anong gusto mong sabihin ko? Purihin ka? Pasalamatan ka? Muhing-muhi ako sa'yo. Pinabayaan mo kami magkakapatid na magkalayo. Kaya hindi ka magkaanak. Pinarurusahan ka. Kung masamang tao si Darwin, di sana tinulungan niya yung mga taong nagtangkang pumaslang sa akin. Naniniwala ako sa mga pinagtapat niya sa akin. Nagaling siya sa isang mabuting pamilya. Galit siya sa kanyang ama dahil napakalupit sa kanyang ina. At sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na sa kanya. Kaya siya nagrebelde. Naglaya siya hanggang sa napadpad siya dito sa Palawan. Gusto raw niyang kalimutan ng kanyang pinagmulan. Gusto raw niya mag-umpisa sa buhay na bilang isang bagong nilalang sa mundong ito. Gusto niyang mabuhay sa pagtayo sa sariling paa. Sa pagpapatulo ng sariling pawis. Sinungaling siya, Papa. Anong ebidensya mo? Wala! May nagsasabi lang sa akin. May bumubulong lang sa akin. Dito. Basta, Papa. Pag-aralan mo siyang mabuti bago ka magsalita ng ganyan. Bago ka manghusga ng kapwa. Matagal ko nang nahusgahan ng mga tulad niya. Wala na akong tiwala sa lahat ng lalaki. Huwag na huwag mong kalimutan, anak, na ako, ang iyong ama, ay isa rin lalaki. Ano ba? Gusto ko magkausap na tayo. Ayoko! Pareho tayong nakatira sa isang bahay. Kung parati tayong ganito ng ganito, hindi tayo magkakaroon ng katahimikan ng loob. At kung ganito tayo ng ganito, makatatagal ka ba? Ako, oo, dahil sa amin ang bahay. Ikaw, nagtataka ako kung bakit nagtsatsaga ka pa doon. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Pag-usapan nga natin to, and then... Ayoko sa'yo dahil sinungaling ka! Inimbento mong lahat ang storya mo sa papa ko. Ang buhay mo, ang pagkatao mo. Pati yata ang pangalan mo eh. Kung naging tapat ka lang sana, kung magtatapat ka lang sana ng katotohanan, kung hindi mo sana niloloko ang papa ko, pati na rin ang tita
Agnes ko, pati na rin lahat ng mga kasamahan namin sa bahay. At ako, Darwin Salvador, kung ikaw nga si Darwin Salvador, tatanggapin kita. Pero sa mga kilos mo, sa mga pananalita mo, sa mga... You're the biggest liar I've ever met in my entire life! Pare-pareho nga kayo, mga manloloko! Bakit ganyan na lamang ang pagmamalasakit niyo sa kapatid ko? Mga kaibigan ho kami ni Nora, Miss Ferrer. Magkaklase ho kami, at siya naman ho ang boyfriend ni Nora. Naliligaw pa lang ho sa inyong kapatid. Hindi pa umuwi si Nora. Ewan ko kung makakaisip pa siyang bumalik. Matigas ang kanyang ulo. She's terribly proud. Pinayuhan ko nga ho si Nora na umuwi na lang siya, nung maglayas siya. Ang akala ko naman ho, sinunod niya ako. Pero nung hindi na ho siya nagpapapasok, nag-alala nga ho ako. Baka kung ano lang masamang nangyari sa kanya. Kasalanan niya. Hindi ko siya pinalayas. Miss Ferrer, sa mga oras na ito, wala na tayong panahon pa para magsisiyan o magsumbatan. Maraming naghihintay sa akin sa opisina. Ang ibig niyo sabihin, wala kayong ginagawa para hanapin o para ipahanap ang inyong kapatid? This is a family problem, Mr. Fernandez. A personal matter. At wala kaming pakialam, ganun ba? Precisely. Kaibigan lang kayo ni Nora. At ako'y kapatid niya. Kung ayaw niya sa poder ko, fine. Kung gusto niyang bumalik dito, fine. Pero hindi ko palalaki ng walang kakwenta-kwentang kasong ito. At lalong hindi ko palalaki ng ulo ng kapatid ko. At hindi ko siya hanapin o ipahanap gaya ng gusto mo. Kailangan turuan siya ng leksyon. Good day, Mr. Fernandez. Miss Rosales?